Nagsimula na ulit ang isa pang pagtitipon sa Tier 1. Ang lahat ng bisita ay labis na nagsasaya para sa gabing ito, sapagkat imbitado muli ang hari at ang mga prinsipe ng Kakin. Bago magsimula, inanunsyo ng tagapasinaya na maraming pagtatanghal ang magaganap sa gabi na hinanda ng maharlikang pamilya ng Kakin. Sa kasamaang palad, sa gabing ito, hindi na makakadalo ang ikawalong prinsipe na si Sali-Sali dahil sa karamdaman. Inililihim ng pamilya Huweguru sa mga bisita ng barko ang nagaganap na succession contest. Kaya, hindi nila pwedeng sabihin na ang tunay na dahilan kaya hindi nakadalo si Sali-Sali ay dahil patay na ito. Sinabi ng mga tagapagsilbi kanila Kacho at Fugetsu ang bahagyang pagbabago sa pagtatanghal. Pero, hindi sila dapat mag-alala sapagkat ang pagkakasunod-sunod ng palabas ay ganoon pa rin. Nalaman din ng nasa backstage na sila Melody at Kini ang pagbabago. Hindi rin ito naging problema sa kanilang dalawa. Bukod dito, sinabi rin ni Melody na umaayon sa kanila ang kapalaran dahil hindi dumalo sa pagtitipon ng unang prinsipe na si Benjamin at ang ikalawang prinsipe na si Camila. Ang dalawang ito ay mga batikang Nen users. Alam ito ni Melody kaya nag-alala siya na pwedeng maging balakid ang dalawa sa kanilang pinaplano. Sa pag-usad ng pagtitipon at paglalim ng gabi, isa-isang nagpakita ng talento ang iba't ibang tagapagsilbi at gwardya ng mga prinsipe. Kabilang sa kanila ang mga tagapagbantay ng ika-6 na prinsipeng si Tyson. Nag-akapela ang mga matitipuno nitong gwardya habang si Izunabi naman at si Giuliano ay kumanta ng rock. Ang gwardya naman ni Prince Lazarus na sila Ridge at Basho ay nagkaroon ng freestyle rap battle. Meron ding mga tagapagsilbing umawit at sumayaw. Ang mga tagapagsilbing ito ay nagmula sa ika-13 prinsipe na si Mariam. Dahil sa pagtatanghal ng mga babae, pinasilip ng kabanata ang silid ng prinsipeng kanilang pinagsisilbihan, kung nasaan si Biscuit at Virgie. Pinag-uusapan ng dalawa na ang mga tagapagsilbing nagtanghal ay hindi na makakabalik sa orihinal na silid ni Prinsipe Mariam. Matatandaan na may kapangyarihan ng Nenbis ng prinsipe na gumawa ng isang peking kwarto. Ang silid na ito ay kaparehong-kapareho ng orihinal, subalit sa loob nito, hindi mo makikita ang prinsipe o ang mga taong iniwanan mo mula sa orihinal na silid. Ganito ang nangyari sa doble ni Hanzo noon, pati na rin kay Beliranti matapos nilang lumabas sa silid. Sinabi ni Virgie na maganda na rin pinadalo nila para magtanghal ang kanilang mga tagapagsilbi sapagkat kung hindi nila pinapunta ang mga ito, maaaring isipin ng ibang prinsipe na may ginagawa sila Mariam na kakaiba. Dahilan upang ituring silang banta sa kompetisyon at unahing patayin. Umaasa si Virgie na mananatili silang nakatago sa orihinal na silid upang hindi manganib ang buhay ni Prince Mariam hanggang sa makarating man lang sila sa New Continent. Sumang-ayon sa kanya si Biscuit, kaya narekomenda din itong ilipat ang ibang mga tagapagbantay na hindi nila masyadong kailangan sa peking silid upang hindi mahalata ang kapangyarihan ng Guardian Spirit Beast ni Mariam. Tinanong ni Virgie si Biscuit kung anong plano ng babaeng hunter. Sinabi ni Biscuit na mananatili siya sa orihinal na silid dahil kailangan ni Virgie ng presensya ng isang babae para mag-alaga kay Mariam. Kinilig si Virgie sa narinig habang pinapanood si Biscuit na kalong-kalong sa balikat ang batang prinsipe. Bumalik ang eksena sa pagtugtog ni Kini ng piano sa harap ng mga manonood, habang si Melody naman at ang kambal na prinsipe ay kabadong naghihintay para sa kanilang pagtatanghal. Tinanong ni Fugetsu kung kinakabahan din ba ang kapatid. Sinagot siya ni Kacho sa pagkasabing hindi, sapagkat hindi niya naiisip na mabigo sa kanilang plano. Hinawakan ng dalawa ang kamay ng isa't isa. Nang matapos ang pagtugtog ni Kini ng piano, tinawag na si Melody para sa kanyang pagtatanghal. Ipinakilala siya ng tagapasinaya bilang music hunter na bihasa sa pagtugtog gamit ang plauta. Pumunta si Melody sa entablado at habang naghahanda ang babae, nakakapagtakang naglagay ng pangtakip sa tenga si Kini. Ganoon din ang ginawa nila Kacho at Fugetsu. Sinabi ni Melody sa kanyang isipan na sa oras na tumugtog siya ng plauta, kaya niyang dalhin ng kahit na sino papunta sa napakapayapang lugar na magpapakalma sa kanilang mga puso sa loob ng 3 minuto. Sa pag-ihip ni Melody ng hangin sa plauta, animoy napunta ang lahat ng manonood sa isang napakagandang hardin na napupuno ng mga makukulay na bulaklak, mababangong halaman at maaliwalas na kapaligiran. Nabighani ang lahat ng nakarinig ng musika ni Melody mula sa mga sundalo, prinsipe at lahat ng tao sa Tier 1 na naabot ng musika sa pamamagitan ng mga speaker sa barko. Ang pangyayaring ito ay resulta ng ability ni Melody. Nagagawa ito ng babaeng hunter kapag ibinubuhos niya ang kanyang damdamin sa pagtugtog gamit ang plauta.
Habang patuloy na pinaparinig ni Melody ang kanyang musika sa lahat, isinagawa na nila Kini, Kacho at Fugetsu ang kanilang plano. Tumakbo ang mga ito palabas sa silid na pinaganapan ng pagtitipon. Nilagpasan nila ang lahat ng mga gwardyang walang malay at ang mga sundalo na lubhang nahalina sa ganda ng musikang kanilang narinig. Pumunta sila Kini sa emergency exit ng Black Whale. Binuksan niya ito at pinagana ang lifeboat system ng barko. Ayon sa plano nila Melody at Kini na sinabi nila kay Kacho noon, kailangan nilang sumakay sa lifeboat para makatakas. Kung sakaling may mga humabol sa kanila o di kaya ay hindi lumabas ang pintuan ni Fugetsu kapag hiniling ng bata na dalhin sila papunta sa Kakin, maaaring resulta ito ng limitasyon ng abilidad. Kaya, gamitin na lamang nila ang pinto pabalik sa kanilang silid at saka na nila isipin ang susunod nilang plano. Nagpapatuloy pa rin si Melody sa pagtugtog. Naalala niya ang guardian spirit beast ni Kacho na hindi nagpakita hanggang sa huli. Umaasa siya na hindi ito lumabas at makatakas ng ligtas ang dalawang bata. Bago pumasok si Kacho at Fugetsu sa lifeboat, nagpasalamat sila sa tulong ni Kini. Lubhang nagalak ang hunter sa kabutihan ng dalawang bata at nagpaalam siya sa kambal. Nang makasakay sa lifeboat, kusa itong umandar sa pamamagitan ng alon. Hinintay ito ni Kini na makalayo. Noong nakasigurado na siyang nakatakas na ang dalawang bata, kinuha ng gwardya ang kanyang baril at kinasa ito. Binalikan sa kabanata ang pag-uusap nila Kini at Melody sa chapter 381. Sinabi ni Melody kay Kini ang mensahe ni Mrs. Tom noong tumawag ang mga ito sa kanya. Ang mensaheng ito ay may lihim na utos mula sa Ox ng Zodiac. Pinaparating ng hunter kanila Melody na kailangan nilang tulungang makatakas si Kacho at Fugetsu. Bagay na gusto ring mangyari ng babae. Matapos ipaalam ni Melody ang mensaheng ito kay Kini, ipinakita sa kabanatang ito ang kabuuan ng pag-uusap ng dalawa. Dito, sinabi ni Kini kay Melody na sa oras na mawala bigla ang dalawang prinsipe sa barko, siguradong sisisihin ng kaharian ng Kaki ng Hunter Association sapagkat si Kini ay isa ring hunter. Pero ang pagsisi sa organisasyon ay maiiwasan kung mapapalabas nilang pinalano lamang ni Kini ang pagtulong sa dalawang bata. Ayon sa lalaki, namatay ang asawa at anak niya dahil sa isang aksidente 2 taon na ang nakakalipas. Mula noon, naghahanap na siya ng lugar na mapag-aalayan ng kanyang kamatayan. Ayon kay Kini, lubha siyang magiging masaya kapag nakita niya ang kanyang pamilya at mailigtas ang dalawang mabubuting bata. Tumutugtog pa rin ang flauta si Melody. Hindi siya pwedeng huminto. Hindi ngayon. Dahil gusto niyang iaalay ang pagtatanghal na ito para sa kanyang kaibigan. At gusto niyang gamitin ang musikang nililikha para hindi niya marinig ang pagtigil ng puso ni Kini. Tinutok ng hunter ang baril sa kanyang sentido at winakasan ang sariling buhay. Ang kamatayan ng gwardyang tumulong sa kambal ay hindi alam nila Kacho at Fugetsu. Nasa ngayon ay malapit na sa hangganan ng lagusan palabas sa barko. Tinanong ni Fugetsu ang kapatid kung magkakahiwalay pa rin ba sila. Sinabi ni Kacho na hindi na iyon mangyayari. Habang buhay silang magkasama at malalagpasan nila ang lahat sa tulong ng isa't isa. Noong iniluwanan ng barko ang lifeboat palabas sa karagatan, nakaramdam si Kacho ng napakalamig na sensasyon sa kanyang likuran. Lumingon siya at kanyang nakita ang napakaraming kamay na bigla na lamang sumulpot mula sa kawalan. Napagtanto ni Kacho na hindi nila pwedeng takasan ng succession contest dahil magdudulot lamang ito ng kamatayan. Inutusan ni Kacho sa Fugetsu na buksan ng mahiwagang pinto pabalik sa barko. Ginawa ito ni Fugetsu at dali-dali siyang itinulak ni Kacho papasok. Noong nasa loob na si Fugetsu, nagulat ang bata dahil nagsara ang pinto kahit wala pa ang kanyang kapatid sa lagusan. Babalik sana siya, pero buti na lang at pumasok na rin si Kacho sa pintuan. Naghawakan ng kamay ang dalawa. Tinanong ni Fugetsu kung ano ang mga bagay na kanilang nakita. Sinabi ni Kacho na maaaring parte iyon ng kompetisyon na nagbabawal sa kanilang makatakas. Sa ngayon, kailangan muna nilang bumalik sa kanilang silid at baguhin ang plano. Sumang-ayon si Fugetsu kaya lumabas ang kambal sa isa sa kanilang mga silid. Nang makarating, nahiga ang magkapatid sa isang kama. Nagtitigan ng maigting. Ngumiti sila sa isa't isa at nangako na habang buhay silang magkasama.